Okay, day 2 na sa second coating natin to kahit nakadalawang mano na tayo. So lumalabas na 3 coatings natin. Kasi meron pang natitirang mga patsi-patsi. Ayun o. Although okay naman yan. Pero may patsi-patsi pa eh. Para magpantay lalo yung kulay. Okay, tingnan natin. Tapos tingnan natin itong ano. Tingnan natin itong ito. Yung siniler natin. O, diba? Hindi siya mukhang plastic. Tapos nawala medyo yung pulbos. O, hindi na siya nagpupulbos masyado. Ayun naman purpose niyan. Para hindi siya magpulbos. At saka pampatibay sa skin coat. So, hindi tayo nagkamali ng bili. Bolsin Matchil. Maraming klaseng pang actually top coat eh. Maraming pang klaseng pang top coat si Bolsin. Ito lang napili ko kasi gusto ko matte. Ayoko ng glossy. Yung ilaw naman magdadala niya kapag tapos na to. So, kaya lang kulang to ng isang galon lang. Bili pa tayo isang galon nito. Bolsin Matchil. Ganda. Pwede na. Tuloy lang po ulit tayo. Ganun lang ulit ang halo. Wala naman nagbago sa kulay eh. Diba? Effective. Basta tanda mo ng ng tubig niya. Tsaka wag mag-iba ng brand ng skin coat na siyempre. Para sa kulay. O tingnan mo, magkakaibang batch yung halo natin. O, pare-parehas naman nung natuyo. Ito lang, no? Bakit ganun? Ito kasi may to, diba? Yung adhesive na kinantuhan. May adhesive pa to eh. Kaya dapat second coating talaga eh. At sa mga may hirap na parte, yan, ito, mga kantuhan. Yan, bubuhayin yung kantuhan yan. Sa kilikili. Medyo tsatsagain nyo. Maraming diskarte sa pagkakanto at sa pag-aano sa kilikili. So, depende na lang sa inyo. Pero, tsatsagain nyo kasi nabubungi. Oh, nabungi na naman. Pero kaya na ng liha yan. May nilalagay dito eh. Corner beads. Pero hindi applicable sa semento. Tsaka dapat nalagay na nung simula pa lang. Anyway, yun lang naman. Okay. Tapos na naman ng isang araw. So, nakadalawang mano na. At medyo pantay na yung pagka gray-gray niya. Although may random na pagka-dark. Pero ayan din naman yung purpose ng industrial finish. Medyo random yung kulay. And then yun. So eto, tayin muna natin siyang mag-cure dyan ng mga ilang araw bago natin siya i-sealer ulit, no? So dun abangan nyo, susunod pa nating video para sa pag-sealer nito. Ito yung matipid na paraan sa pag-industrial finish. No? Maraming paraan pero ito lang yung tingin kong matipid at madali gawin. No? Okay, pagtapos ng isang linggo, no? So, yung pader natin. Napinturahan na rin namin palang kisame. Inuna na namin to para hindi sagabal sa pader. Medyo hawig nga lang ng kulay sa pader, no? Pero okay lang yan. So, pakinisin natin to at pahiran ng itatop coat natin. Okay? Tingnan natin kung ano may counter natin dito. Ito pa pala isang nabasa ng tubig. Ngayon, nag-iba yung kulay. Tingnan natin kung magkakaroon ng epekto to. So, konting linis muna. Tapos, start tayo. Okay? Okay, so nagliliha kami ngayon, kaya lang hanggat maaari kasi andihan natin hindi matalas eh. Pero wala kami mabilhan ng 300 sana gusto ko eh, o 250. So 240 itong nabili ko. Kaya lang, may counter namin dito, parang bumabakat yung pinagbihaan. Oh. Mukhang
baka bumakat din sa top coat natin. So, testing muna namin kung magkakaproblema dyan. Tingnan natin. Kita nyo ba? Bakat-bakat na yung pinaglihaan. Tingnan natin. Testing muna tayong portion. Pero nga, basahan ko. Tinesting namin punasan ng basahan yung pinaglihaan. Eh, nawala naman yung guhit eh, oh. Kahit paano. Ayan, diba? Oh. Kumpara kanina. So, tingin ko hindi naman din nababakat yan kahit meron natirang konti-konti. So, punasan na lang natin ng basahan, no? Tapos, huwag nyo masyadong diinan yung liha yata. Bilog-bilog lang. Tapos, huwag masyadong malaki. Bilog-bilog na lang para kung magasgasan man, may design pa rin. Hindi masyadong halata. At least nalaman natin. Bumalik naman sa dati. Yung pagtapos maliha, no? Kaya lang, hindi na kami matitesting to kung ano mangyayari pagbasa kasi umuulan, no? Ayan. Binubuksan na nila yung lalagay natin. Pati nga, anong pangalan niya, Pirang? Boysen. Boysen nga. Anong Ito. Boysen Matte Shield. Tanda mo, ha? Boysen, baka naman daw. Nakakailan na ako sa inyo, no? Pang top coat lang naman yan. Actually, maraming klaseng pang top coat. Ito kasi ayaw nung tipong top coat na may plastic sa ibabaw. So yan, matte finish talaga yan. Kaya pang matte na pintura. Kaya yung pinang-top coat nila sa matte finish na pintura para mas tumagal. Ito, matte din naman ang gusto ko. Pero ito walang pintura. So tinesting namin nakaraan. Wala naman naging problema kahit walang pintura. Ito siya sa ilalim ng lababo. Tsaka mas pinapatigas niya yung skim coat natin. At hindi mababawasan yung pagpupulbos. Oh. Wala ng pulbos. At wala siyang plastic sa ibabaw. Ang kaso, hindi na alam kung roller bang ginagamit dito. So dini-DIY lang kasi natin. No? So, matipid na paraan na pag-industrial finish. Skim coat, tapos yung iba kasi basahan ang ginagamit pag nagpapahid niyan eh. Ito roller kami para mas mabilis. Yan, roller ginagamit nila. Yan, tingnan natin paano kalabasan pag roller. Hindi naman kasi ito top coat talaga. Hindi naman to kasi yung plastic na pang top, yung may plastic na top coat. So tingin ko pwede roller. Tingnan natin. Pag pangit, didoblehan na lang natin ng ibang application, ibang basahan naman siguro. Pangit ang kalabasan. Tagal kasi pag basahan. Ayan. O, tignan natin ulit. Pala. Yung tag-isa sila. Dalawa na. Ayan, kulay gatas pero pag napahid, clear na. Check ko muna yung pinaglihaan pala, oh. Yung kantuhan. Ito, importante, kantuhan. Wag niyo masyadong upurin, wag niyo masyadong patalasin din. Oh, yan. Ginawa na ito, tinupi yung liha tapos pinahid dyan. Yun naman critical. Tingnan natin kalabasan na ito sa hula. Wala naman nangyayaring yung pangit ang labas. Wala nangyayari maganda. Nagmukhang basa, umitim. Tingnan natin pag natuyo. Umitim lang yan, pero pag natuyo, okay, tingnan natin. Sana walang kapalpakan, ha. Smile muna. Dito. Shout out. So, problema din natin yung kilikili sa baba. Yung kilikili sa taas at sa baba. Kasi baka madama itong epoxy flooring naman natin. Tapos yung pinaglihaan nila. Ayan na. Hinisin natin. So, mano-mano na lang to ng brush. Tsaka to, dapat pala di ko muna kinabit yung saksakan eh. Pwede naman tanggalin uli. Mano-mano na lang yan. Paminsan, ayan to. Ine-X mo to, di ba? Ayan, ine-X niya pero pag natutuyo, nawawala naman din ko. Pero hindi rin. Tingnan natin medyo pasa pa kasi. Kita yung pinaggulungan, no. Kaya siguro basahan yung ginagamit nila minsan. Sige, so pangalawang mano, parang hindi mo na makita yung pinapahid mo, no? Paano yan? Galingan mo na lang, ha?
pangalawang mano, parang wala na. Parang hindi ka na naglalagay. Parang hindi ko naglalagay. Dumudulas na lang? Oo. Pantay mo ha, tingnan mabuti. Delicates ngayon yan. Kasi parang wala na. Kailangan ito ka rin eh. Ha? Kailangan. Kailangan niyan lagyan? Hindi, kailangan ng ano. Ilaw? Ng sounds. Ng sounds missing niya. Well, ito, unang mano natuyo na bumalik sa dating kulay niya. Ang kaso, ayan o, pag napapadiin yung liha, kita naman. Kita na yung guhit-guhit. Sabi kasi huwag diinan eh. Dapat light sanding lang. Smoothie. Tapos parang gumaspang. Pag hinahawakan no. Pero wala nang pulbos. Wala nang gaspang. Wala nang guhit ang liha. Dulas na eh. O, sige, tingnan natin. Parang naglalaro dito. Parati ka naman naglalaro eh. Tingnan natin. Ay, basa na ulit. Ay, kita naman pala eh. Konti. Itong hindi pa. Ito meron na. Kita naman konti eh. Tagay mo lang. Okay, good na yan. Ayan yung ilalim. Yung unang mano, pangalawang mano. Medyo maganda na. Tama ba? Maganda ba o hindi maganda? Pag medyo basang-basa, maganda. Tingnan natin pag natuyo. Tsaka may ano eh, may kakaibang nangyayari, no? Yung isa, batik-batik maghagod, yung isa pantay. Ito, dalawang tao naghahagod sa akin eh. So, ayus-ayusin nyo lang, ha? Tataka ako, bakit ganun? Yung isa batik-batik, ayan, ito. Ewan ko pa dito. Ayaw ayusin eh, no? Okay na, tingnan natin ngayon, kalabasan. Yan. So, medyo plain ang labas. Plain na plain ang kulay. Siguro daanin na lang natin sa mga accent wall. Bawiin natin sa accent wall tsaka sa ilaw. Ilaw magdadala niya. Kahit medyo industrial. Ganda naman dito. Ito pa pala isa. Ito, nag-uulan, nababasa. Hanggang dito yan, nababasa. Pero pag tagal, pag natuyo, bumabalik sa dati niyang kulay. Although may konti pang basa. Pero pag natutuyo, balik sa dati niyang kulay. So, yun lang naman. So, daanin na lang natin sa ilaw. Tsaka sa accent wall niya. Parang iba yung kulay sa video kaysa sa actual. Medyo madilim dito, tapos may pagka-cement talaga. Pero mas lighter sa actual eh. Nakadalawang mano, yung iba hindi pa tuyo. Medyo makapal yata doon, kaya medyo basa pa. Pero ayan. So, mga critical lang naman, pagliliha, pag masyadong madiin. Tapos yung kantuhan, yan. Lihaan. Kilikili. Sa taas, sa baba. Tapos, ito, ano kaya ito? Ito, no? Siguro manipis yung pagkaka-skim coat dyan. Kahit nakatatlong mano na tayo, manipis pa rin. May kakaibang nangyari dyan eh. Hindi naliha. Anyway, tingnan natin pag natuyo. Medyo basa pa kasi. Pag palpak, doblehan na lang siguro natin ilin na skim coat. Ayan, goods naman. At medyo nawala na yung pinaglihaan sa pangalawang mano. At wala nang alikabok. Mukha lang walang pinagbago, pero yan, makinis na. Wala nang gaspang pati, oh. No, hindi na magaspang kot, no? Pangalawa. Yung iba, pangatlo na eh. Binalikan pa natin yung mga pangit ang labas. Binalikan pa namin uli ng pangatlong mano. Pero okay naman na ngayon. Ayan, so pang low cost na industrial finish. Pero yun, tiwala na ako dito. Hindi na maalikabok. Kinabukasan na, natuyo na. Bumalik sa dati niyang kulay yung parang may bitak-bitak dito. Nawala na yung sabi na't basa lang yan eh. Although iba yung itsura sa video. Ito, yan. Pag may maliwanag, ganito yung itsura. Pag madilim, ganun, no. Nakita. Pero iba sa actual, iba sa video. Okay nga ako dito. Ganda naman. At least wala ng pulbos.
Tapos, yun, yung critical. Ito nabasa, patay tayo dyan. Nilagyan na rin namin itong nabasa eh. Kasi basang basa talaga. Anyway, okay, sana at may nakuha kayo. Murang paraan ng pag-industrial finish. No?